Pakinggan mo. Ikaw na mahina at walang silbing babae. Isinampa ko na ang mga papeles ng diborsyo. Ang bahay na ito. Ang lahat ng laman nito. At ang mamahaling sasakyan. Lahat ng iyan ay akin pagkatapos nito. Pakakasalan ko na ang fiance ko. Galit na sigaw sa akin ng asawa ko. Ipinahayag niya ang diborsyo at pinalayas ako habang ako ay malubhang nagkakasakit. Kinuha niya ang lahat. Iniisip na siya ang nanalo. Pero nagkamali siya ng sobra. Makalipas lang ang ilang araw. Siya na mismo ang tatawag sa akin. Umiiyak. Si Alia Reyes ay nakahiga sa malaking kama. Ang kumot ay tila malamig ngunit ang buo niyang katawan ay nag-aapoy. Ang suot niyang manipis na bestida ay basang-basa sa pawis. Ang lalamunan niya ay tuyo at masakit. Sa bawat paghinga niya, nakadarama siya ng matinding kirot. 2 araw na siyang nakaratay. Walang magawa. Noong umaga, nag-request siya sa asawa niyang si Sandro Ramos na bilhan siya ng pampababa ng lagnat at antibiotics. Ngunit malalim na ang gabi. At si Sandro ay hindi pa rin umuwi. Ang malaking bahay sa eksklusibong subdivision ng Makati ay tahimik. Nakakatakot ang katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang tiktak ng orasan sa dingding. Tila binibilang ang huling hibla ng kanyang pasensya. Sinubukan ni Alia na abutin ang baso ng tubig sa nightstand. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Nadulas ang baso. Bumagsak ito sa makapal na alpombra. At tumapon ang natitirang tubig. Namilog ang luha sa mata ni Alia. Hindi niya malaman kung ang kirot ng lagnat ba o ang kirot ng puso ang mas masakit. Nagbago si Sandro nitong nakaraang taon. Simula nang ma-promote siya bilang department head sa kumpanya niya. Naging arogante na ito. Madalas siyang umuwi ng hating gabi at mabilis na manisi kay Alia sa kahit anong bagay. Ang rurok ng lahat ay dumating 3 buwan na ang nakalipas. Nagsimulang ubuhin si Alia at madaling mapagod. Hindi kailanman nagpakita si Sandro ng habag. Sa halip, tinawag niya si Alia na mahina at may sakit na babae. Tila nakalimutan na niya na si Alia ang asawa na nanatili sa tabi niya simula pa noong wala pa silang anuman. Noong nakatira pa sila sa isang masikip na inuupahang apartment sa Cubao. Narinig ang tunog ng isang mamahaling AV na pumasok sa garahe. Nakaramdam si Alia ng kaunting ginhawa. Sa wakas, nakauwi na si Sandro. Sigurado siyang dala nito ang gamot. Sinubukan ni Alia na umupo. Inihilig ang sumasakit na likod sa headboard. Inantay niya si Sandro na buksan ang pinto at dalhin sa kanya ang gamot. Malakas na sumara ang pinto sa harap. Sinundan iyon ng mabibigat at mabilis na mga hakbang. Hindi iyon hakbang ng taong nag-aalala. Hakbang iyon ng taong galit. Bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Nakita si Sandro. Matangkad at nakatayo. Nakasuot pa rin ang kanyang maayos na designer shirt. Maayos ang buhok. Gwapo pa rin ang mukha. Ngunit ang tingin niya kay Alia ay puno ng malamig na pagkamuhi. Sa mga kamay niya, walang bag ng botika. Ang dala niya ay isang makapal na brown na folder ng legal na dokumento. Sandro. Mahina at paos ang boses ni Alia. Nasaan ang gamot ko? Sobrang sakit ng ulo ko. Mahal. Tumawa si Sandro. Isang nakakabinging tunog. Gamot? May dinala ako na mas maganda pa sa gamot. Ito ang gamot para sa ating dalawa. Ang lunas para sa buhay ko. Deklara ni Sandro. Lumapit siya at inihagis ang brown na folder sa ibabaw ng kumot na nakabalot sa binti ni Alia. Nanginginig si Alia. Tinitigan ang folder sa pagkalito. Ano ito? Mahal. Buksan mo kung ayaw mong mamatay sa curiosity. Sagot ni Sandro sa malamig at matalim na tono. Sa huling lakas niya, dinampot ni Alia ang folder. Ang nanginginig niyang daliri ay nagpumilit na sirain ang selyo. Hinugot niya ang ilang pahina. Sa itaas na linya,
Nabasa niya ang mga salitang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Tila huminto ang mundo ni Alia. Nanghina siya. Kinakapos sa hininga. Nawala ang lagnat. Pinalitan ng lamig na tumagos hanggang sa buto niya. Tiningnan niya si Sandro. Hinahanap sa mata ng asawa niya ang kahit kaunting pag-aalinlangan. Ngunit ang nakita lang niya ay kasiyahan. Diborsyo. Bulong ni Alia. Hindi makapaniwala. Bakit ka nagtataka? Tawa ni Sandro. Umupo siya sa gilid ng kama. Ngunit nanatiling malayo. Tila nandidiri kay Alia. Pakinggan mo. Ikaw na mahina at walang silbing babae. Sabi ni Sandro. Iniisip mo ba na gusto kong gugulin ang natitirang buhay ko sa pag-aalaga sa isang walang silbing pabigat na katulad mo? Inayos ko na ang lahat. Isinampa ko na ang mga papeles ng diborsyo. Tumayo si Sandro at naglakad sa kwarto na tila nagtatalumpati. Sawa na ako. Sawa na akong makita kang umuubo araw-araw. Sawa na akong makita kang nakahiga lang at walang lakas. Ikaw ay pabigat sa buhay ko. Mahal. Ano ang ginawa kong mali? Sinubukang magsalita ni Alia. Ngunit nagsimulang umagos ang luha sa mata niya. Ang mali mo ay ang pagiging dukha. Sigaw ni Sandro. Wala kang maibigay sa akin. Ipinakita ni Sandro ang marangyang kwarto. Tingnan mo ang lahat ng ito. Ang bahay na ito. Ang lahat ng mamahaling kagamitan. Ang luxury EV sa garahe. Lahat ng iyan ay magiging akin. Ako ang naghirap para sa lahat ng ito. Lahat ay nakapangalan sa akin. Hindi nagsalita si Alia. Sa likod ng tingin niya, may isang bagay na hindi nabasa ni Sandro. Nakikinig ka ba sa akin? Wala kang makukuhang kahit isang kusing. Jeet ni Sandro. Dibisyon ng ari-ari yan? Huwag mo nang pangarapin. Wala kang dinala sa bahay na ito. At wala kang dadalhin pag alis mo. Pagkatapos, sinabi ni Sandro ang mga salitang dumurog sa natitirang puso ni Alia. Pagkatapos nito, pakakasalan ko na ang fiance ko. Si Bie. Mas malusog siya. Mas maganda. At higit sa lahat, naiintindihan niya ang posisyon ko bilang isang matagumpay na lalaki. Hindi katulad mo. Ipinikit ni Alia ang mata niya. May ibang babae. Masakit ang katotohanan. Ayokong makita ang mukha mo sa bahay na ito muli bukas ng umaga. Dagdag pa ni Sandro ng walang awa. Binibigyan kita hanggang madaling araw. Lumabas ka sa bahay na ito. Huwag kang magdala ng anuman maliban sa damit sa may sakit mong katawan. Tiningnan ni Sandro si Alia. Natahimik nang umiiyak. Ang pag-iyak ay walang mababago. Isinampa na ang mga papeles. Mabilis ang proseso. Tumalikod si Sandro at inayos ang damit. Matutulog ako sa loft ni Bea ngayong gabi. Ayoko nang makasama ka sa ilalim ng iisang bubong. Huminto siya sa pinto. Bukas ng umaga. Magpapadala ako ng tao para siguraduhin na umalis ka na. Gusto ni Alia na sumigaw. Gusto niyang sumpain si Sandro. Ngunit naubos ang lahat ng lakas niya. Pinanood niya lang ang likod ng asawa niya na nawala sa likod ng pinto. Malakas na sumara ang pinto ng kwarto. Pagkatapos ay ang pag-impit ng pinto sa labas. Makalipas ang ilang sandali, ang ugong ng SUV ni Sandro na umalis sa driveway. Si Alia ay nag-iisa. Malubhang may sakit. Diborsyado at pinalayas. Umiyak siya ng umiyak. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa lagnat na nagpapaso sa kanyang katawan. Pagkatapos umiyak ng 15 minuto. Tumigil si Alia. Kinapos siya sa hininga. Pinunasan niya ang luha. Sa gitna ng pighati, may umusbong. Isang bagay na malamig, matigas, at nagkalkula. Ang mukha niya, na dating maputla, ay tumigas sa determinasyon.
Dinukot niya sa ilalim ng unan. Hindi ito ang karaniwang unan niya. Ito ay isang ekstrang unan na palagi niyang itinago roon. Hinawakan ng mga daliri niya ang isang matigas at manipis na bagay. Hinugot niya iyon. Ito ay isang state-of-the-art na smartphone. Mas sopistikado kaysa sa lumang telepono na nakalagay sa nightstand. Iyon ang tanging sekreto niya. Isang bagay na hindi alam ni Sandro na umiiral. Binuksan niya ang telepono gamit ang fingerprint niya. Ang screen ay nagliwanag. Nagpapakita ng isang simpleng puting background. Walang social media apps. Tanging mga naka-encrypt na business application. Binuksan ni Alia ang isang contact na nakasave sa pangalang Director Elena Sanchez. Pinindot niya ang call button. Ang puso niya ay kumakabog. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit na nagsisimulang dumaloy sa loob niya. Kumonekta ang tawag sa unang ring. Isang kalmado, profesional na boses ng babae ang sumagot. Magandang gabi, Miss Alia. Tumawag kayo sa ganitong oras. Ayos lang po ba kayo? Nababalitaan kong masama ang pakiramdam ninyo. Huminga ng malalim si Alia. Sinubukan na patatagin ang nanginginig na boses. Director Sanchez. Sabi niya. Paos ang boses ngunit napakalamig. I-activate na ang contingency plan. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, naging seryoso ang boses ni Director Sanchez. Naunawaan ko. Ma'am. Ano po ang nangyari? Pinalayas ako. Sabi ni Alia. Dinebate ako ni Sandro. Iniisip niyang ako ay isang walang silbi. Mahina at dukhang babae. Diyos ko. Ang kapal ng mukha ni Emily. Sandro. Bulong ni Director Sanchez. Director. May sakit ako. Mataas ang lagnat ko. Kailangan ko ng medical evacuation. Ayoko sa regular na ospital. Puntahan niyo ako sa bahay at sunduin niyo ako. Dalhin ang private medical team mula sa VIP SQ. Lucas. Walang sirena. Gawin ito ng tahimik. Ayokong may makaalam. Naunawaan. Ma'am. Ang VIP medical team ay makakarating sa loob ng 30 minuto. Ako mismo ang susundo sa inyo. Makakaya niyo bang maghintay? Tiningnan ni Alia ang mga papeles ng diborsyo sa kumot. Sa natitirang lakas niya, kinuyom niya ang papel sa kama. Kailangan kong kayanin. Director. Nagsisimula pa lang ang laro. Ibinaba niya ang telepono. Nanginginig pa rin ang katawan niya dahil sa lagnat. Ngunit ang mga mata niya ay kumikinang sa talim. Sa dilim ng kwarto, ginawa ni Sandro ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Pinalayas niya ang asawa niya. Hindi niya alam. Pinalayas niya ang nagmamay-ari ng Azibo Luxury Group. Isang global corporation na may netong kita na $5 isa. 5 milyon bawat buwan. Nag-antay si Alia sa nakakabinging katahimikan. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay tila hampas ng martilyo. Mahigpit niyang hinawakan ang lihim niyang telepono. Magulo ang isip niya. Natatakot siyang baka biglang bumalik si Sandro. Natatakot siyang maantala ang medical team. Eksaktong 25 minuto ang lumipas. Tahimik na nag-vibrate ang telepono niya. Ito ay text message mula kay Director Sanchez. Nakarating na po kami. Bukas ang pinto. Papasok na ang team. Nakaramdam si Alia ng ginhawa. Inaasahan niya na hindi ikakandado ni Sandro ang pinto. Ang lalaki ay masyadong arugante para isipin na ang kanyang halos mamamatay na asawa ay may magagawa pa. Sa natitirang lakas niya, inalis ni Alia ang kumot. Dumampi ang mga paa niya sa malamig na karpet. Umikot ng malakas ang ulo niya. Muntik na siyang bumagsak. Ngunit kinapitan niya ang bedpost. Kailangan niyang umalis. Nanginginig ang mga kamay niya.
Kinuha niya ang mahabang trench coat na nakasabit sa likod ng pinto. Isinuot niya iyon. Hindi siya aalis sa bahay na ito sa isang walang dangal na estado. Hindi niya hahayaan si Sandro na kunin ang dignidad niya. Tahimik na bumukas ang pinto ng kwarto. Napahinga si Alia. Nakita niya ang dalawang tao na nakasuot ng dark scrubs. Hindi sila ang mga kumikinang na puting uniforme ng nurse. Mabilis at tahimik silang kumilos. Sa likod nila, lumabas si Director Sanchez. Isang babae na nasa late 50. May seryoso ngunit mabait na mukha. Nakasuot ng maayos na blazer at formal na damit. Ang mukha niya ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala sa nakitang kondisyon ni Alia. Miss Alia. Bulong ni Director Sanchez. Handa na ako. Director. Mahinang sagot ni Alia. Ilagay si Miss Alia sa portable stretcher. Utos ni Director Sanchez sa medical team. Agad na inilatag ng team ang isang collapsible gurney. Tinulungan nila si Alia na humiga ng may matinding pag-iingat. Ma'am, mag-i-inject kami ng pansamantalang pampababa ng lagnat para mas komportable kayo sa paglipat. Sabi ng isa sa medical team. Tumango lang si Alia. Nakaramdam siya ng bahagyang kurot sa braso at pagkatapos. Isang malamig na sensasyon ang kumalat. Habang binuhat siya, huling tiningnan ni Alia ang kisame ng kwarto. Ang kwarto na siya mismo ang nagdekorasyon. Ang kwarto na naging tahimik na saksi sa pagbabago ng ugali ni Sandro. Dinala siya palabas ng kwarto. Dumaan sa marangyang sala. Napako ang tingin ni Alia sa malaking larawan ng kasal na nakasabit sa dingding. Larawan nila ni Sandro na masayang nakangiti. Ang Sandro ng nakaraan. Ang Sandro na malambing at mapagmahal. Ngayon, ang larawang iyon ay parang isang panlilibak. Iwanan ang lahat. Huwag magdala ng anuman. Bulong ni Alia. Siyempre. Ma'am. Wala tayong kailangan dito. Matigas na sagot ni Director Sanchez. Lumabas sila sa pinto. Sa driveway. Walang mapanganib na ambulansya. Ang nakaparada ay isang itim na Mercedes-Benz Sprinter. Mukha itong sasakyan ng Pangulo. Nag-slide bukas ang pinto sa gilid. Nagpapakita ng interior na isang ganap na kagamitan na VIP emergency medical space. Samantala, sa isang luxury loft sa downtown, si Sandro ay tumatawa ng malakas. Naghahanda siya ng cocktail para kay Bea. Isang bata at magandang babae na nakasuot ng manipis na nightgown. Kaya bukas, opisyal na tayong magiging may-ari ng malaking bahay na iyon. Mahal? Malanding tanong ni Bea. Siyempre. Pinalayas ko na siya. Ang may sakit na babaeng iyon ay hindi maglalakas loob na tumutol. Wala siyang pera. Wala siyang kapangyarihan. Bukas, papalitan ko na ang lahat ng kandado. At sa susunod na araw, maaari na nating simulan ang pagremodel ng kwarto. Sabi ni Sandro habang niyayakap si Bea. Nakakatuwa. Sa wakas, lahat ng ito ay atin na. Bulalas ni Bea. Itinaas ni Sandro ang baso. Para sa bago nating buhay. Ang luma niyang cellphone ay nakalagay sa mesa. Naka-silent mode. Ayaw niyang maistorbo sa anumang tawag mula sa maisakit na babae. Sa loob ng tahimik na gumagalaw na medical na sasakyan sa gabi. Sinimulan ang atensyon sa kondisyon ni Alia. Isang doktor na nag-aantay sa loob ng sasakyan ay agad na nag-umpisa ng gi. Temperatura ng katawan, 41. 7 degrees Celsius. Medyo matinding impeksyon. Ngunit kumikilos na tayo. Kailangan siyang ilipat ng mabilis sa ospital para sa intensive care. Sabi ng doktor. Si Director Sanchez ay nakaupo sa upuan sa tabi ng gurney ni Alia. Tinitigan niya ang maputlang mukha ni Alia na may nag-aalalang ekspresyon. Ma'am, kailangan niyo pong maging matatag. Inihanda na namin ang lahat sa VIP school. Lucas.
Ipinikit ni Alia ang mga mata niya. Nagsisimula ng kumilos ang pampababa ng lagnat. Nabawasan ang pagkahilo. Bumalik ang isip niya sa nakaraan. 5 taon na ang nakalipas. Sa simula ng lahat ng lihim na ito, si Sandro ay katatapos lang malayoff sa una niyang trabaho. Naging depressed siya sa loob ng ilang buwan. Si Alia, na noon ay isang simpleng may bahay, ay sinubukang aliwin siya. Nagsimulang maging sensitibo si Sandro tungkol sa pera. Ipinagbawal niya kay Alia na magtrabaho. Sinasabing pride niya, ang trabaho mo ay nasa bahay. Ako ang kikitang pera. Git niya. Kahit walang trabaho. Ngunit si Alia, na lihim na may degree sa pharmacology, ay nakadama ng frustration. Marami siyang ideya. Sa libreng oras niya sa pagitan ng mga gawaing bahay, nagsimula siyang mag-eksperimento sa kusina. Hindi nagluluto, kundi nagpo-formulate ng mga produkto ng skincare gamit ang organic herbal ingredients. Naalala niya ang mga sinaunang recipe na minana niya mula sa lola niya. Ginamit niya ang lahat ng personal niyang ipon para bumili ng mataas na kalidad na raw materials. Pagkatapos ng ilang buwan ng pag-eksperimento, matagumpay siyang nakalikha ng isang facial serum at pampaputi na may kahangahangang epekto. Sinubukan niya ito sa sarili niya. At hindi ka panipaniwala ang resulta. Si Sandro, na abala sa paghahanap ng trabaho, ay hindi nagbigay pansin. Ang alam lang niya, ang asawa niya ay abala sa paglalaro sa kusina. Naglakas loob si Alia. Nagbukas siya ng isang maliit na online store. Sa simula, nagbebenta lang siya sa mga kakilala. Ngunit naging sikat ang produkto niya sa pamamagitan ng word of mouth. Biglang tumaas ang orders. Iyon ay nang makahanap si Sandro ng bagong trabaho. Medyo maganda ang sahod niya. Nagsimula siyang maging arugante. Madalas niyang nakikita si Alia na abala hanggang hating gabi sa luma niyang telepono. Sumasagot sa mga order ng customer. Binibigyan kita ng pera. At nakatutok ka pa rin sa teleponong iyan. Wala kayatang ginagawa. Sigaw ni Sandro isang gabi. Tahimik lang si Alia. Katatapos lang niyang mag-close ng benta na nagkakahalaga ng $30. 000 sa gabing iyon. Ang turning point ay nang makilala niya si Direktor Elena Sanchez. Sa isang seminar para sa mga babaeng negosyante. Si Alia ay dumalo bilang isang kalahok. Si Direktor Sanchez ang inimbitahang speaker. Si Direktor Sanchez ay dating mataas na executive sa isang multinational corporation na nag-opt para sa early retirement. Naglakas loob si Alia na makipagkita kay Direktor Sanchez pagkatapos ng event. Ipinakita niya ang mga produkto niya at isang sulat kamay na business proposal. Namangha si Direktor Sanchez sa potensyal ni Alia. Ang produkto na ito ay mahusay. Miss Alia. At ang business strategy mo ay napakatibay. Sabi ni Direktor Sanchez. Sa madaling salita, pumayag si Direktor Sanchez na sumali. Hindi bilang investor, kundi bilang partner. Gusto ni Direktor Sanchez na magtrabaho muli at nakita niya ang pananaw ni Alia. Itinatag nila ang Azibo Luxury Group. Old Doggy. Si Alia ang nagmamay-ari at ang utak sa likod ng lahat ng produkto. Si Direktor Sanchez ang ang mukha ng kumpanya. Humiling si Alia ng isang bagay na huwag ilabas ang pangalan niya kahit saan. Gusto niyang manatiling ordinaryong asawa ni Sandro. Kataka-taka. Sa tulong ng network ni Direktor Sanchez, umaasa siyang si Sandro, sa pagiging matagumpay sa bago niyang trabaho, ay magiging isang mas mabuting asawa. Ngunit nagkamali si Alia. Habang nagiging matagumpay si Sandro, lalo siyang naging arogante. Ang iyafi. Sa kabilang banda, ay sumabog sa paglago. Mula sa skincare, lumawak sila sa luxury fashion. Ang high-end na damit at accessories na dinisenyo ni Alia ay naging sobrang popular sa lokal at internasyonal na merkado,
New York, Paris, Shanghai, at maging sa Tokyo. Ang netong kita na US dollars isa. 5 milyon bawat buwan ay isang konserbatibong figure. Iyon ang personal net income ni Alia. Bukod pa sa kita ng kumpanya na 12-12 beses na mas malaki. Maingat na itinago ni Alia ang lahat ng kayamanan na ito. Nanatili siyang namumuhay ng simple. Kahit nang gusto ni Sandro na bilhin ang luxury house at ang sports car. Kailangan niyang kumuha ng malaking pautang mula sa bangko. Ipinagmamalaki ni Sandro na nakuha niya ang pautang dahil sa kanyang mahusay na performance sa trabaho. Ang hindi alam ni Sandro ay ang business loan niya, na nasa bingit ng pagiging default 1 taon na ang nakalipas, ay lihim na binili ng buo ng isang investment company. At ang kumpanyang iyon ay subsidiary ng Bessie. Ang luxury house at ang sports car na ipinagmamalaki niya, na collateral para sa pautang na iyon, ay legal na pag-aari na ngayon. Hindi ng bangko, kundi ng Daegu. Ibig sabihin, pag-aari na ni Alia. Idinilat ni Alia ang mga mata niya. Pumapasok na ang medical vehicle sa VIP area ng ospital. Director. Tawag ni Alia. Mahina pa rin ang boses ngunit matalim ang tingin tulad ng bakal. Opo. Miss Alia. Lumapit si Director Sanchez. Kinuha ni Sandro ang bahay at ang kotse. Sabi niya, lahat ay kanya. Nakapangalan sa kanya. Umiti ng bahagya si Director Sanchez. Isang makahulugang ngiti. Nakalimutan niya. Ma'am. Kung sino ang nagbayad sa business loan niya mula sa First National Bank of Manila. 1 taon na ang nakalipas. Noong malapit na siyang harapin ang foreclosure. Nakalimutan niya na ang collateral para sa pautang na iyon ay ang bahay na iyon at ang luxury car na ipinagmamalaki niya araw-araw. Patuloy ni Alia. At tiyak na hindi niya alam. Dagdag ni Director Sanchez. Na ang investment company na bumili sa lahat ng utang niya mula sa bangko ay ang Azibo Holdings. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang doktor at nurse sa loob ng sasakyan ay propesyonal na nagpanggap na hindi nila narinig ang lihim na pag-uusap. Director Sanchez. Sabi ni Alia. Simulan na ang asset recovery procedure. Kailan ko sisimulan? Ma'am. Tiningnan ni Alia ang mga ilaw ng kalye na dumadaan sa bintana. Pinalayas niya ako ngayong gabi. Mag-iisip siyang magiging pulubi ako bukas ng umaga. Gusto kong hayaan siyang magsaya sa kanyang panalo, kasama ang babaeng iyon. Bigyan siya ng 3 araw para mag-enjoy sa kanyang panalo. Tumango si Director Sanchez. 3 araw. Ituring na natin itong huling libreng rental na ibibigay niya sa atin. Pagkatapos ng 3 araw, kikilos ang legal team natin. Eksakto. Sa 4 araw, babawiin natin ang lahat ng nararapat na sa inyo. Ma'am. Mabuti. Ipinikit ni Alia ang mga mata niya muli. Ngayon, focus sa pagpapagaling sa akin. Kailangan kong gumaling para makita ko ang mukha niya na madurog. Huminto ang medical vehicle sa isang pribadong entrance. Isang team ng espesyalistang doktor ang nag-aantay na. Si Alia ay inilipat sa isang presidential treatment suite. Malayo roon. Si Sandro ay mahimbing na natutulog sa bisig ni Bea. Nangangarap ng kanyang magandang bagong buhay. Wala siyang kaalam-alam na matatapos ang totoo niyang buhay sa loob ng 3 araw. Ang panalo ay masyadong matamis para kay Sandro. Nagising siya sa marangyang loft ni Bea. Sumikat ang araw sa matataas na bintana. Binabalutan ng gininto ang liwanag ang kwarto. Si Bea ay natutulog pa sa tabi niya. Mahigpit na nakayakap sa braso niya. Tiningnan ni Sandro ang magandang mukha niya at mumiti ng kontento. Nagawa niya. Naalis niya ang pabigat sa buhay niya. Ang may sakit na babae na iyon. Si Alia. Iniisip niya na ngayon. Si Alia ay umiiyak na sa isang bus station.
Sinusubukang bumalik sa dukha nilang bahay ng magulang. Tumawa ng mahina si Sandro. Hindi na siya problema niya. Ang bago niyang buhay ay magsisimula ngayon. Good morning. Mahal. Malanding boses ni Bea. Idinilat niya ang mata niya. Anong oras na? Umalis na ba ang babaeng iyon sa bahay natin? Tiyak na umalis na. Tiwala niyang sagot. Sinabihan ko siyang umalis bago magmadaling araw. Wala siyang choice. Wala siyang pera. Wala siyang kapangyarihan. Siya ay mahinang babae lang na nabubuhay dahil sa akin. Ngumiti ng malaki si Bea. Bumangon siya sa kama. Ang galing! Excited na akong lumipat doon. Marangya ang loft na ito. Pero ang bahay na iyon ay palasyo. At ako ang magiging reyna. Siyempre. Mahal. Lahat para sa iyo. Sabi ni Sandro. Halika. Maghanda ka. Mag-aalmusal tayo sa bago nating bahay ngayon. Sasabihin ko sa cleaning lady na itapon ang lahat ng natitirang gamit ni Alia. Ayoko ng kahit isang bakas niya. Isang oras ang lumipas. Ang luxury sports car ni Sandro ay tahimik na pumasok sa driveway ng malaking bahay. Lumabas si Sandro sa kotse. Nakasuot ng sunglasses. Tila isang hari. Si Bea ay naglalakad ng mayabang sa braso niya. Binuksan ni Sandro ang pinto sa harap. Maligayang pagdating sa palasyo natin. Reyna ko. Sabi niya. Pumasok sila. Kakaiba. Ang bahay ay sobrang tahimik. Ngunit sobrang linis din. Inaasahan ni Sandro na nag-iwan si Alia ng kaguluhan. Nagtapon ng mga gamit. O umiyak. Ngunit wala. Naglakad si Sandro patungo sa kwarto. Binuksan niya ang pinto. Medyo bumilis ang tibok ng puso niya. Nakita niya ang kwarto na hindi kapanipaniwalang maayos. Ang kama. Kung saan si Alia ay naghihirap sa sakit kahapon. Ay may bagong ayos na puting kumot at unan. Walang bakas ng gamot o ng basag na baso ng tubig. Kahit ang alpombra sa tabi ng kama ay tuyo at napakalinis. Naglinis siguro siya. Bulong ni Sandro. Naguguluhan. Mabutit nagpakabait siya. Sagot ni Bea mula sa likod. Hindi ba baba? Nagamit pa siya sa huling pagkakataon. Medyo nakaramdam si Sandro ng pag-aalinlangan. Kakaiba. Paano nagawa ni Alia? Na may mataas na lagnat. Naayusin ang kwartong ito ng perpekto. At nasaan ang maruming kumot? Tiningnan niya ang closet. Ang simpleng damit ni Alia. Ang mahahabang damit niya at ang mga scarf niya ay wala na. Ang mga drawer ng vanity ay wala ring laman. Umalis na talaga siya. Sabi ni Sandro. Sa wakas ay nakadama ng ginhawa. Inalis niya ang pag-aalinlangan. Siguro tumawag siya ng taxi at nagdala ng maliit na maleta. Mas mabuti na ito. Isang malinis na hiwa. Siyempre. Malinis na. Sabi ni Bea. Ngayon. Sukatin na natin ang kwartong ito. Gusto kong palitan ang kama na ito. Masyadong luma. Gusto ko ng bilog na canopy bed. At ang mga dingding na ito. Kailangan ng pintura. Gusto ko ng gold color. Tumakbo si Bea sa bahay. Ang matalim na boses niya ay pumutol sa katahimikan. Tinuro niya ang mga kagamitan. Ang sofa na ito ay pangit. Palitan. Ang painting na iyan ay baduy. Itapon. Ang kusina na ito ay kailangan ng kumpletong remodel. Gusto ko ng imported na Italian kitchen set. Umiti lang si Sandro. Mahal. Papalitan ko ang lahat. Lahat para sa iyo. Magdiwang tayo ngayong gabi. Imbitahin ko ang mga malalapit nating kaibigan. O-order ako ng pinakamarangyang catering sa syudad. Dinukot ni Sandro ang telepono niya at tumawag sa kanyang usual premium catering service.
Nag-order siya ng mamahaling menu, imported Wagyu beef, fresh seafood platters, at European premium juice drinks. Naunawaan. Mr. Zandro. Ang kabuang halaga ng order ay $2. Sumusunod sa procedure. Humihingi kami ng 50% deposit payment ngayon. Sabi ng empleyado ng catering sa telepono. Siyempre. Ipadala mo sa akin ang invoice. Babayaran ko gamit ang primary credit card ko. Aroganting sabi ni Zandro. Umupo siya sa sofa na kinasusuklaman ni Bea at binuksan ang bank app niya. Sinubukan niyang bayaran ang $1 isa. 000 na deposit. In-enter niya ang credit card number at pinindot ang payment button. Nag-process ang telepono saglit. Pagkatapos, isang pulang notifikasyon ang nag-flash sa screen, transaction denied. Kumunot ang noo ni Zandro. Kakaiba. Ang limitasyon ng card na ito ay daan-daang libong dolyar pa. Siguro. Signal interference lang. Bulong niya. Sinubukan niya muli. Transaction denied. Mahal. Bakit ang tagal mo? Tanong ni Bea. Naabala sa pagkuha ng selfie sa sala. Sandali lang. Mahal. Sa tingin ko, may network issue ang bangko. Sinubukan ni Zandro na maging kalmado. Nagsimula siyang mapahiya. Sinubukan niya ang isa pang credit card mula sa parehong bangko. Rejected. Nagsimulang lumabas ang malamig na pawis sa sentido niya. Hindi ito maaari. Siya ay EFI client. Bakit na-reject ang mga card niya? Sinubukan niya ang debit card niya. Rejected. Insufficient funds. Nanlaki ang mata ni Zandro. Insufficient funds. Impossible. Dumating ang sahod niya 3 araw na ang nakalipas. Mabilis niyang isinara ang payment app at binuksan ang kanyang pangunahing mobile banking app. Kumakabog ang puso niya. In-enter niya ang password. Nag-load ang screen. At pagkatapos ay lumabas ang isang mensahe, access blocked. Mangyaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay. Nanigas ang katawan ni Zandro. Nagsimulang kumalat ang panik sa dibdib niya. Ito ay isang sakuna. Hindi siya makaka-access sa payroll account niya. Hindi niya magagamit ang mga credit card niya. Zandro. Tumawag sa akin ang catering guy. Sabi niya, rejected pa rin ang payment. Nakakahiya. Sigaw ni Bea. Relax. Mahal. Relax. Si Zandro ay nagpapanik. Naalala niya. May emergency account pa siya sa ibang bangko. Isang account na halos hindi niya ginagamit at hindi nakakonekta sa anumang credit facility. Hindi gaanong malaki ang balanse. Pero siguro may ilang libong dolyar pa roon. Nanginginig ang mga kamay niya. Sinubukan niyang bayaran ang deposit gamit ang account na iyon. Success! Bumuntong hininga si Zandro sa ginhawa. Sa sandaling iyon, nailigtas niya ang mukha niya sa harap ni Bea. Kita mo na. Network problem lang. Sabi ni Zandro. Pilit ang ngiti. Naayos na. Darating ang catering mamayang 7 oras. Nagsaya muli si Bea. Ang galing. Ngayon, kailangan ko nang maghanda para pumunta sa hair salon. Pagkaalis ni Bea, agad na nawala ang ngiti ni Zandro. Maputla ang mukha niya. May mali. Sobrang mali. Bakit nakablock ang main account niya? May kinalaman ba ito kay Alia? Impossible. Ang tangang babaeng iyon ay hindi makakagawa ng ganito. Nangako siya sa sarili niya na bukas ng umaga. Tatawagan niya ang bangko at sisigawan sila. Hihingi siya ng compensation para sa kahihiyang ito. Habang naglalakad siya sa kwarto, pinipigilan ang pagkabalisa niya. Tumunog ang doorbell.
Binuksan ni Sandro ang pinto. Isang nakasuot unipormeng courier ang nakatayo sa harap niya. May hawak na malaking brown folder. Mr. Sandro. Ako iyon. Certified mail. Pumirma po kayo rito. Pumirma si Sandro. Isinara ang pinto. At tiningnan ang folder. Ang nagpadala ay isang napakamamahal na law firm, Vega Ampersand Associates. Inakala ni Sandro na ito ay mga dokumento ng pag-apruba ng korte tungkol sa petisyon niya. Binuksan niya ito nang may pagkasabi. Ngunit ang nilalaman ay hindi mula sa family court. Ito ay isang notary demand letter. Isang legal na babala. Mabilis na binasa ng mga mata niya ang matitigas at formal na pangungusap. Mahal na Ginoo. Sa ngalan ng aming kliyente. Azibo Holdings, YAG. Ipinapaalam namin sa inyo na kayo ay nagkaroon ng breach of contract sa inyong business line of credit. Ang kabuuang halaga ng inyong prinsipal. $4 milyon. Ay dapat ng bayaran. Binibigyan namin kayo ng palugit na 3 araw upang likidahin ang buong utang. Ang pagkabigo na gawin ito ay magreresulta sa agarang sapilitang pagpapatupad ng inyong mga asset. Lalo na ang isang unit ng tirahan sa 12 Oak Street. At isang unit ng luxury sports car. Nadulas ang baso na hawak ni Sandro mula sa kanyang kamay at nabasag sa mamahaling marmol na sahig. Bumuhos ang pawis sa kanya. 3 araw. $4 milyon. Foreclosure sa bahay. Hindi. Impossible. Bulong niya. Nanginginig. Nagbayad ako ng installment noong nakaraang linggo. Anong breach? At ano ang Vega Holdings? Ang pagdiriwang ng kanyang panalo ay biglang naging simula ng isang bangungot. Nang gabing iyon, sa gitna ng musika at tawanan kasama ang mga kaibigan niya at si Bea. Si Sandro ay nakagawa lang ng peking ngiti. Ang isip niya ay magulo. Nararamdaman niya ang isang hindi nakikitang bitag na dahan-dahang nagsasara sa paligid ng liig niya. Hindi nakatulog si Sandro buong gabi. Sa tabi niya, si Bea ay mahimbing na natutulog. Pagod pagkatapos ng maliit nilang party. Ngunit sa isip ni Sandro, ang mga salita ng notary demand letter ay umiikot tulad ng sirang record. $4 milyon. 3 araw. Sa pilitang pagpapatupad. Vega Holdings. Pagkarinig ng tawag sa dasal sa madaling araw. Tumalon si Sandro sa kama. Sumasakit ang katawan niya. At namumula ang mata niya. Hindi siya naligo. Naghugas lang siya ng mukha at nagdamit ng padalos-dalos. Hindi na siya nag-abalang maging presentable. -8:00. Pagkabukas ng bangko. Si Sandro ay nagmamadali ng nagmamaneho ng kanyang kotse patungo sa sangay ng kanyang pangunahing bangko. Kung saan siya ay EFI client. Kailangan niyang linawin ang gulong ito. Dapat na clerical error lang ito ng bangko. Eksakto -8:00. Pagkabukas ng bangko. Pumasok si Sandro. Nilampasan niya ang pila ng mga ordinaryong customer at dumiretso sa e-service counter. Ako si Sandro. Gusto kong makita ang branch manager ngayon din. Sabi niya ng malakas. Hinampas ang AC card niya sa counter. Agad siyang inasikaso ng nagulat na service employee. Si Sandro ay pinahintulutang maghintay sa isang espesyal na kwarto. Pagkatapos ng 5 minuto, nakipagkita sa kanya ang isang maayos na relationship manager. Hindi ang branch manager. Magandang umaga. Mr. Sandro. Paano ko po kayo matutulungan? Pakiusap. Hayaan akong tingnan ang account ninyo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Putol ni Sandro ng matalim. Ipaliwanag mo kung bakit nakablock ang lahat ng credit card ko. Bakit frozen ang payroll account ko? At bakit ako nakatanggap ng walang katuturang demand ng breach of contract? Kalmadong tumingin ang manager sa computer screen niya. Humihingi po ako ng paumanhin sa abala. Mr. Sandro.
Hayaan niyo po akong tingnan. That. Interesante. Anong interesante? Sigaw ni Sandro. Tumitingala ang manager. Hindi po kami ang nag-block sa inyong mga account at credit card. Sir, sadyang zero na po ang balanse ninyo. At ang limitasyon ng credit card ninyo ay ganap ng naubos. Impossible. Sigaw ni Sandro. Ang sahod ko ay libu-libong dolyar. At ang limitasyon ko ay daan-daang libo. Wala akong ginamit kahapon. Tama po. Sir. Ngunit ang aming sistema ay nagre-record ng isang emergency automatic debit sa inyong business line of credit kagabi. 12 oras am. Ang debit na ito ay sumipsip sa kabuuang balance ng inyong payroll account at sabay na inubos ang buong natitirang limitasyon ng lahat ng inyong credit card. Nanginginig si Sandro. Isang emergency debit? Sa utos nino. Tiningnan muli ng manager ang screen. Hindi po sa utos namin. Sir, ito ay utos mula sa bagong may-ari ng inyong line of credit. Bagong may-ari. Ayon sa aming record, ang $4 milyong business loan na mayroon kayo sa aming bangko ay ibinenta 6 na buwan na ang nakalipas sa isang private equity firm na tinatawag na Gefu Holdings. Go Holdings. Kami ay gumaganap lamang bilang isang managing agency para sa buwanang installment payments. Dagdag ng manager. Ang puso ni Sandro ay lumubog. Go Holdings. Bakit nila ginagawa ito? Hindi ako kailanman nag-default. Umiling ang manager. Iyan ay labas sa aming jurisdiksyon. Sir, ayon sa notifikasyon na natanggap namin kagabi mula sa Gefu Holdings, kayo ay idineklara na may breach of contract sa ilalim ng loan sale agreement. Kapag may breach, ang Gefu Holdings ay may karapatan na sapilitang mag-withdraw ng pondo mula sa inyong mga account bilang paunang late penalty. At tila iyon mismo ang ginawa nila. Nakaramdam ng hilo si Sandro. Hinawakan niya ang gilid ng desk. Paano ako nagkaroon ng breach? Hindi po namin alam ang detalye. Sir, sigurado po na ipinaliwanag iyon sa notary demand letter na natanggap ninyo. Kailangan niyo pong makipag-usap ng direkta sa Gefu Holdings o sa mga abogado nila. Napatid si Sandro palabas ng bangko. Tila umikot ang kalangitan at basang-basa ng pawis ang damit niya. Umupo siya sa kanyang sports karang kotse na babawiin sa loob ng 3 araw. Nanginginig ang mga kamay niya. Go Holdings. Iyon na naman ang pangalan. Dinukot niya ang telepono niya at naghanap ng Gefu Holdings sa internet. Ang lumabas ay isang higanting korporasyon, Azibo Luxury Group. Isang conglomerate na nagpapatakbo sa luxury fashion, global skincare, at real estate sector. Ang logo nila ay nasa lahat ng dako. Nakita na ito ni Sandro noon. Ngunit hindi niya pinansin. Bakit bibilihin ng ganoong kalaking kumpanya ang miserabling utang ko? Bulong niya sa desperasyon. Naalala niya ang pangalan ng law firm sa demand letter, Vega & Associates. Naglakas loob siya at tinawagan ang numero na nakalista sa dokumento. Magandang umaga. Ako si Sandro. Nakatanggap ako ng notary demand letter sa ngalan ng Gefu Holdings. Dapat na ito ay isang pagkakamali. Hindi ako kailanman nag-default. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at nakakakilabot. Walang pagkakamali. Mr. Sandro. Ang aming kliyente ay kumikilos ayon sa batas. Nilabag ninyo ang Clause 11. Section 9 ng loan agreement na pinirmahan ninyo. Clause 11. Section 11. Ano iyon? Kung nagiging nakakabagot para sa inyo ang pagbabasa ng mga dokumento na pinirmahan ninyo. Mr. Sandro. Ang clause na iyon ay nagsasaad na obligado kayong panatilihin ang pagkakasundo ng pamilya at huwag gumawa ng immoral o kahiyahiyang gawain na maaaring makasira sa imahe ng business loan. Nanahimik si Sandro. Nadama niyang umalis ang dugo mula sa kanyang mukha.
Iyan ay walang katuturang clause. Wala itong kinalaman sa utang. Mayroon. Mr. Zandro. Nang ibenta ang inyong pautang sa aming kliyente. Ang lahat ng clause, lalo na ang moral clause na iyan, ay na-activate. Ang aming kliyente ay isang kumpanya na lubos na pinahahalagahan ang pagpapahalaga sa pamilya. Ang ginawa ninyo na pag-divorce at pagpapalaya sa inyong malubhang maisakit na asawa. Si Alia, para makasama ang ibang babae, ay isang matinding paglabag sa Clause 11. Section Y. Hindi makahinga si Zandro. Paano nila nalaman? Mayroon kaming hindi matatawarang patunay. Mr. Zandro. Mga litrato. Audio recording. At mga saksi. Alam namin na pinalayas ninyo ang asawa ninyo 2 gabi na ang nakalipas. Iyan ang nag-trigger sa breach claim na ito. Nanghina ang tuhod ni Zandro. Alia. Ang lahat ng ito ay dahil kay Alia. Ngunit paano? Paano nalaman ni Alia? Lago Holdings. Ano ang gusto nila? Bigyan niyo ako ng oras. Babayaran ko ang installments. Pakiusap ni Zandro. Nanginginig na sa takot. Huli na. Hindi interesado ang aming kliyente sa installments. Ayon sa notary demand letter. May natitira pa kayong oras. Tingnan natin. Mayroon pa kayong 2 araw at 8 oras para bayaran ang $4 milyon. Kung hindi, babawiin ng aming execution team ang inyong bahay at kotse. Nawala ang tawag. Inihagis ni Zandro ang telepono niya sa dashboard. Sumigaw siya sa loob ng kotse. $4 milyon sa 2 araw. Impossible. Frozen ang sahod niya. Ang tanging ari-arian niya ay ang bahay at kotse na ito. Na lumalabas na hindi pala kanya. Sinubukan niyang mag-isip ng malinaw. Alia. Gawa ito ni Alia. Ngunit paano? Si Alia ay nagtatrabaho sa Gefu Holdings bilang isang cleaning lady at nagrereklamo sa boss niya. Impossible. Walang lohika. Sinubukan niyang alamin kung sino ang nagmamay-ari ng Gefu Holdings. Binuksan niya ang isang business news portal. Ang may-ari ng Gefu Holdings ay isang misteryosong figura. Ang kumpanya ay pinamamahalaan ng isang CEO na nagngangalang Direktor Elena Sanchez. Elena. Kumunot ang noo ni Zandro. Parang pamilyar ang pangalan na iyon. Bigla. Naalala niya. Ilang taon na ang nakalipas. Sinabi sa kanya ni Alia ang tungkol sa isang tita Elena. Isang kaibigan mula sa church group niya na isang kahangahangang tao. Palagi siyang nanunuya. Mga babae lang sa kapitbahay iyan. Maaari bang ang kaibigan ni Alia ay ang CEO ng Gefu Holdings? Sumasakit ang ulo ni Zandro. Masyadong komplikado ang lahat ng ito. Kailangan niyang hanapin si Alia. Kailangan niyang magmakaawa kay Alia. Kailangan niyang hilingin kay Alia na bawiin ang reklamo niya kay Direktor Elena. Iyon lang ang paraan. Agad niyang sinimulan ang kotse. Kailangan niyang malaman kung nasaan na si Alia ngayon. Kailangan niyang pumunta sa bahay ng mahihirap na magulang ni Alia. Kailangan niyang pumunta ngayon din. Habang umaalis siya sa parking lot ng bangko. Nagring ang telepono niya. Si Bea iyon. Binaliwala ni Zandro. Patuloy si Bea sa pagtawag. Galit. Sinagot ni Zandro. Ano? Nasaan ka? Mahal? Bakit ka sumisigaw? Halika. Bilis. Ang credit card na ibinigay mo sa akin kaninang umaga ay rejected din sa hair salon. Sobrang nakakahiya. May pera ka ba talaga? Hinampas ni Zandro ang manibela. Dagdag problema. May emergency ako. Magbayad ka muna gamit ang pera mo. Ano? Pera ko? Impossible. Mag-transfer ka ng pera sa akin ngayon din.
Sabi ko. May emergency ako. Ibinaba ni Sandro ang telepono. Sa hair salon. Natulala si Bea sa telepono niya. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan siya ni Sandro. Nagsimula siyang makaramdam na may mali. Ang mayamang lalaki na ipinagmamalaki niya ay biglang nagkaproblema sa lahat ng card niya. Nagsimulang lumaki ang pagdududa sa isip niya. Wala nang pakialam si Sandro kay Bea. Inapakan niya ang accelerator ng sports car niya. Kailangan niyang hanapin si Alia. Kailangan niyang lumuhod sa paanan ni Alia kung kinakailangan. Hindi niya alam na ang Alia na hinahanap niya ay gumagaling na sa sakit. Nakaupo sa executive chair niya sa tuktok na palapag ng Gefu Holdings Building. Minomonitor ang bawat galaw ni Sandro na nagpapanik sa pamamagitan ng mga report mula sa kanyang legal team. Hindi makatakas si Sandro. Ang ikalawang araw ay impyerno. Ang paglalakbay niya sa bahay ng mga magulang ni Alia ay nauwi sa wala. Maliit at simple ang bahay ng mga magulang ni Alia. Tulad ng inaasahan niya. Ngunit ang mga magulang ni Alia, bagaman tila dukha, ay tumingin sa kanya ng maihalong pagkamuhi at awa. Wala si Alia doon. Hindi nila alam kung nasaan ang anak nila. Pinalayas mo ang anak ko habang may sakit siya. Hindi ba? Tanong ng ama ni Alia. Nanginginig ang boses sa pagpigil ng galit. At ngayon, pupunta ka para hanapin siya. Umalis ka rito. Huwag kang maglakas loob na tumapak muli sa bahay na ito. Bumalik si Sandro sa syudad na walang dala. Ang kaunting pera na natitira sa emergency account niya ay nagasto sa gas para sa round trip. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ni Bea ng malaking away. Gusto ni Bea na malaman kung ano ang nangyayari. Sa bingit ng pagbagsak, sa wakas ay umamin si Sandro. Sinabi niyang may problema siya sa administrative at pansamantalang frozen ang mga account niya. Hindi tanga si Bea. Nakita niya ang notary demand letter sa mesa, 3 araw. $4 milyon. Foreclosure. Wala ka ng pera. Sandro. Sigaw ni Bea. Hysterical. Pansamantala lang. Aayusin ko ito. Kasalanan ito ni Alia. Sigaw ni Sandro sa frustration. Wala akong pakialam kung sino ang may kasalanan. Ayoko nang makasama ang isang mahirap na bigo na katulad mo. Nang gabing iyon, natulog sila sa malamig. Marangyang kama. Magkatalikuran. Hindi nakapikit si Sandro. Patuloy na tumatakbo ang countdown sa ulo niya. Bukas na ang 3 araw. Ang umaga ng 3 araw ay ang pinakanakakatakot sa buhay ni Sandro. Sumikat ang araw. Ngunit tila ito ang katapusan ng mundo. Alas negatibo 00:00. Habang sila ni Bea ay kumakain ng almusal sa awkward na katahimikan. Tumunog ang doorbell. Nagtinginan si Sandro at Bea. Maputla ang mukha. Umiling si Sandro. Huwag mong buksan. Magpanggap tayong wala sa bahay. Tumunog muli ang doorbell. Mas mapilit. Sinamahan iyon ng malakas na katok sa pinto. Sandro. Alam naming nasa loob kayo. Kami ang execution team mula sa law firm na Vega Ampersand Associates. Huminto ang puso ni Sandro. Nagsimulang umiyak si Bea sa takot. Anong gagawin natin? Sandro. Anong gagawin natin? Hikbi ni Bea. Natatakot. Tumakbo si Sandro patungo sa likod na pinto. Inisip niyang tumakas sa bakuran. Ngunit pagkabukas niya ng pinto ng kusina, 2 matitipunong security guard ang nakatayo na roon. Pakiusap. Manatili po kayo sa loob. Sir. Matigas nilang sabi. Napapaligiran si Sandro. Bumalik siya sa sala. Nang magtagumpay ang team ng mga abogado na buksan ang pinto sa tulong ng locksmith na dinala nila. Isang lalaki na nakasuot ng napakamaayos na suit ang pumasok. May hawak na folder. Sa likod niya,
Maraming court-martial ang may dalang mga sticker ng Beifu holding Caesar. Mr. Zandro. Tapos na ang oras ninyo. Eksakto pagkatapos ng 3 araw. Sabi ng abogado sa malamig na boses. Sa utos ng korte. Sisimulan namin ang sapilitang pagpapatupad ng bahay na ito at lahat ng asset na nilalaman nito. Upang bayaran ang hindi nabayarang utang ng aming kliyente. Lago Holdings. Hindi. Pakiusap. Bigyan niyo ako ng oras. Napaluhod si Zandro. Nawala ang pagiging arugante niya sa isang iglap. Magbabayad ako. Nangangako ako. Bigyan niyo lang ako ng 1 linggo pa. Umiling ang abogado. Binigyan na kayo ng sapat na oras. Sisimulan na ng aming team ang trabaho nila ngayon. Maaari niyo lang dalhin ang inyong personal na gamit na suot ninyo. Mayroon kayong 15 minuto para umalis ng kusa sa property na ito. 15 minuto. Tili ni Bea. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Bea ang katotohanan. Tiningnan niya si Zandro, na nakaluhod sa sahig. Umiiyak na parang bata. Ang lalaki na inakala niyang hari ay isa na lang pulubi. Tumigas ang mukha ni Bea. Ayaw niyang lumubog kasama si Zandro. Walang sabi-sabi. Tumakbo si Bea sa kwarto niya. Si Zandro, natulala, ay sumigaw. Bea, saan ka pupunta? Tulungan mo ako. Nagsimulang pumasok ang mga court-martial. Wala silang pakialam sa drama. Nagsimula silang maglagay ng mga Beifu holding Caesar sticker sa flat screen D. Sa luxury sofa. Sa mamahaling paintings. Sa labas. Narinig ang tunog ng tow truck na darating para kunin ang sports car ni Zandro. 5 minuto ang lumipas. Bumaba si Bea. Hindi na siya umiiyak. Hinihila niya ang 2 malaking maleta na inihanda niya. Hindi niya pinansin si Zandro, na nakatitig sa kanya. Tulala. At dumiretso sa pinto sa harap. Bea, iiwanan mo ako. Sigaw ni Zandro. Basag ang boses. Huminto si Bea at lumingon. Ang mukha niya ay puno ng pagkamuhi. Iiwanan ka? Siyempre. Ayoko nang makasama ang isang mahirap na bigo na katulad mo. Akala ko. Hari ka. Pero isa ka lang payaso. Enjoy mo ang pagbagsak mo ng mag-isa. Zandro. Tumawag na ako ng taksi. Paalam. Umalis si Bea. Hinihila ang mga maleta niya. Nilampasan ng execution agents nang hindi lumingon. Nanigas si Zandro. Taksil at inabandona. Eksaktong tulad ng ginawa niya kay Alia 3 araw na ang nakalipas. Ang pagkakaiba lang. Si Alia ay pinalayas habang may sakit. At si Bea ay umalis sa kanya sa rurok ng kanyang pagbagsak. Tapos na ang oras. Mr. Zandro. Sabi ng isang security guard. Hinawakan ang braso ni Zandro. Kinalagkad si Zandro palabas ng sarili niyang bahay. Ibinagsak siya sa mainit na bangketa. Nakapajama pa rin siya. Pinanood niya ang kanyang pinakamamahal na sports car na hinila palabas ng garahe. Pinanood niya ang pinto ng kanyang bahay na kinadena at sinelyuhan. Wala na ang lahat. Sa loob ng 3 araw. Bumagsak si Zandro nang walang magawa sa semento. Ang mga dumadaan ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Ang lalaki na dating arugante ay isa ng palabas. Siya ay nag-iisa. Walang pera. Walang bahay. Walang tao. Sa matinding panik niya. Sa hindi may paliwanag na kahihiyan niya. Ang utak niya ay iisang pangalan lang ang naisip, ang pinagmulan ng lahat ng ito. Alia. Tiningnan niya ang mga bulsa niya. Ang luma niyang telepono ay naroon pa. Hindi na niya alam kung sino ang tatawagan. Gusto niyang sumpain si Alia. Kailangan niyang magmakaawa kay Alia. Hindi niya alam.
Kailangan lang niyang maglabas ng sama ng loob. Nanginginig ang mga kamay niya. Hinanap niya si Alia Misis ko sa kanyang contacts. Pinindot niya ang call button. Hindi niya inasahan na sasagutin niya. Baka nagbago na ang numero o patay ang telepono. Ngunit nagring ito. Minsan. 2 beses. At sa ikatlong ring, kumonekta ito. Hello. Ang boses ay kay Alia. Ngunit hindi iyon ang mahina at may sakit na boses. Ito ay kalmado, malinaw, at malamig na boses ng isang babae. Si Sandro, na handang magalit, ay biglang nakaramdam na napakaliit niya. Umiyak siya. Biglang lumabas ang hikbi niya. Iyon ay iyak ng isang bigo. Alia. Sigaw niya. Hysterical. Alia. Tulungan mo ako. Pakiusap. Alia. Hindi ko alam ang nangyari. Binawi nila ang bahay natin. Kinuha nila ang kotse. Pinalayas ako. Nasa kali ako. Alia. Bakit nangyari ito? Sa 40 floor ng Gefu Holdings Building. Sa loob ng VIP treatment suite. Na ngayon ay ginawang pansamantalang luxury office. Si Alia ay kalmadong nakaupo. Hindi na siya nakaratay. Siya ay malusog. Energetic. At lubos na marangal. Isang emerald satin scarf ang nagbalangkas sa kanyang mukha. Na mukhang determinado. Sa harap niya, si Director Sanchez at ilang department head ay nasa isang meeting. Ang lumang telepono na hiniling ni Alia kay Director Sanchez na dalhin mula sa bahay ay nag-vibrate sa mesa. Ang pangalang Sandro ay nag-flash sa screen. Huminto ang meeting. Lahat ng mata ay napunta kay Alia. Itinaas ni Alia ang kamay niya. Tahimik na humihiling sa lahat na tumahimik. Tiningnan niya si Director Sanchez at ngumiti ng bahagya. Pinindot niya ang speaker button upang marinig ng lahat sa kwarto. Ang hysterical na pag-iyak ni Sandro ay agad na pumuno sa kwarto. Alia. Tulungan mo ako. Pakiusap. Alia. Hindi ko alam ang nangyari. Binawi nila ang bahay natin. Kinuha nila ang kotse. Pinalayas ako. Nasa kali ako. Alia. Bakit nangyari ito? Nag-antay si Alia na matapos si Sandro sa pag-iyak. Sininyasan niya ang iba na manatiling tahimik. Ang katahimikan ng kwarto ay kaibahan sa panik na boses ni Sandro sa telepono. Pagkatapos huminto ang hikbi ni Sandro. Lumapit si Alia sa mikropono. Sumagot siya sa kalmado. Matatag na boses. Isang boses na hindi pa naririnig ni Sandro. Excuse me. Sino ito? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Biglang tumigil ang pag-iyak ni Sandro. Ano? Ako ito. Alia. Si Sandro. Ang asawa mo. Mr. Sandro. Sabi ni Alia sa isang walang interes na tono. Tila nakikipag-usap sa isang estranghero. Naniniwala akong may misunderstanding. Una, hindi na ako ang asawa mo. Ang diborsyo ko ay isinampa kaninang umaga. Ikalawa, ang bahay natin. 3 araw na ang nakalipas. Nilinaw mo na iyon ay iyong bahay. Hindi ba? Kumalansing si Sandro. Tuyo ang lalamunan niya. Ang boses na ito ay boses ni Alia. Ngunit hindi ang Alia niya. Hindi ang mahinang babae na kaya niyang tapakan. Ang boses na ito ay puno ng otoridad. Alia. Nasaan ka? Bulong niya. Natatakot. Ano ang ginawa mo? Ang boses mo. Malusog ka na? Nasa gitna ako ng isang mahalagang meeting ngayon. Sagot ni Alia. Sumandal siya sa kanyang upuan. Tinitingnan ang landscape ng syudad sa pamamagitan ng napakalaking glass window sa likod niya.
Pinag-uusapan nila ang business expansion sa Middle East. Isang bagay na hindi mo maintindihan. Zandro. Business? Alam mo, naguguluhan si Zandro. Alia. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Tulungan mo ako. Alam kong gawa mo ito. Dapat ay ang kaibigan mo mula sa group mo. Si Director Elena. Tama. Nagreklamo ka sa kanya. Pakiusap. Alia. Sabihin mo sa kanya na itigil na ang lahat ng ito. Gagawin ko ang lahat. Babalik ako sa iyo. Hihiwalayan ko si Bia. Nangangako ako. Isang malamig at mapang-uyam na tawa ang lumabas sa speaker. Tawa iyon ni Alia. Babalik sa akin. Sa tingin mo, pupulutin ko ang basura na itinapon ko. At si Bia. Huli ka na. Zandro. Umalis siya sa iyo 1 oras na ang nakalipas. Noong dumating ang execution team. Katatapos lang i-report sa akin ng legal team ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Zandro. Alam ni Alia. Alam niya ang lahat. Nakikita niya ang lahat. Sino ka? Bulong ni Zandro. Purong takot. Gusto mo talagang malaman. Zandro. Patuloy ni Alia. Sa lahat ng taon na nanirahan ka sa akin. Ininsulto mo ako. Tinawag mo akong mahina at dukhang babae na naglalaro lang sa telepono. Kahit minsan, hindi mo ako tinanong kung ano talaga ang ginagawa ko sa telepono ko. Ano ang ibig mong sabihin? Sininyasan ni Alia si Director Sanchez. Kinuha ni Director Sanchez ang telepono. Hello. Mr. Zandro. Kayo ay nakikipag-usap sa Board of Directors ng Azibo Holdings. Nakilala ni Zandro ang kalmadong boses mula sa demand call. Director. Bakit nasa iyo ang telepono ni Alia? Ano ang relasyon mo sa asawa ko? Kinuha ni Alia ang telepono. Hindi ko siya kaibigan. Zandro. Siya ang kanang kamay ko. Ang hisi na nagpapatakbo ng kumpanya para sa akin. Katahimikan. Hirap na hirap si Zandro na i-process ang impormasyon. Tinanong mo kung sino ako. Patuloy ni Alia. Lumapit siya sa bintana. Tinitingnan ang city landscape kung saan nakaupo si Zandro na parang pulubi. Tinawagan mo ang numero ng dukha mong asawa na iniwan mo. Ngunit hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko ng opisyal. Ang boses ni Alia ay umalinggaw na ngayon na may buong otoridad. Hello. Zandro. Kayo ay nakikipag-usap kay Alia. Ang nag-iisang may-ari. Tagapagtatag. At chairperson ng Azibo Holdings. Ang kumpanya na may netong kita na $1 isa. 5 milyon bawat buwan. Na ngayon lang bumawi ng lahat ng asset mula sa iyo. Nadulas ang telepono mula sa kamay ni Zandro. Bumagsak ito sa bangketa ng may kalabog. Si Zandro mismo ay natigilan. Nanlalaki ang mata sa takot. Nakatitig sa mainit na aspalto. Tumigil siya sa paghinga. Ang mundo niya ay hindi lang nabasag. Ito ay naglaho. Lumuhod si Zandro sa marumi na bangketa. Namumutla. Hindi. Impossible. Bulong ni Zandro. Basag ang boses. Tumangging maniwala. Dapat ay panaginip lang ito. Alia. Nagsisinungaling ka. Hindi ba? Ito ay kasinungalingan. Ang boses ni Alia ay bumalik. Malamig at walang damdamin. Wala akong oras para sa kasinungalingan. Zandro. Busy ako. Ngunit dahil ngayon ang araw ng iyong pagbagsak, bibigyan kita ng kaunting oras ko. May sandaling katahimikan. Itaas mo ang ulo mo. Zandro. Tingnan mo sa kabilang kalye. Medyo sa kaliwa mo. Dahan-dahan. Tulad ng isang sirang robot. Itinaas ni Zandro ang ulo niya.
Ang namamaganyang mata ay sumingkit sa liwanag ng tanghali. Sa kabilang abalang kalsada, isang asul na glass skyscraper ang nakatayo ng mayabang. Sa tuktok nito, 3 higanting letra ang kumikinang sa araw, DEVE. Azibo Luxury Group. Ang building na iyan, bulong ni Sandro. Tuyo ang lalamunan. Azibo Holdings. Sagot ni Alia. Nasa 4 na pugie floor ako. Nakikita kitang malinaw mula sa bintana ko. Mukha kang napakapangit na nakaupo lang sa bangketa. Lumunok ng malalim si Sandro. Tumakbo ang lamig sa gulugod niya. Minomonitor siya ni Alia. Pumunta ka sa lobby. Utos ni Alia. Gusto kitang makita. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang pagbagsak ng mukha ng aroganting lalaki na iyon. Nawala ang tawag. Nanatiling nakatayo si Sandro sa loob ng 1 minuto. Paralisado ang katawan niya. Wala na siyang natira. Wala na ang bahay. Wala na ang kotse. Wala na si Bea. At ngayon, pati ang pride niya ay wawasakin na ng lubusan. Wala na siyang ibang pagpipilian. Saan pa siya pupunta? Isang morbid curiosity. Nahinaluan ng hangal na pag-asa na makapagmakaawa. Ang nagpatayo sa kanya. Nanginginig ang mga hakbang niya. Ang pajama na suot niya ay marumi na sa alikabok ng kalye. Naglakad siya na parang zombie patungo sa malalaking glass doors ng base building. Ang lobby ng building ay ibang mundo. Ang sahig ay pulidong imported na marmol. May artificial na waterfall sa isa sa mga dingding. Dose-dose ng empleyado na nakasuot ng maayos na damit ang nagmamadali. Ang malamig na bugso ng air conditioning ay tumama sa kanyang pawis na katawan. Nagbigay sa kanya ng panginginig. Nakatayo si Sandro sa gitna ng lahat ng karangyaan na ito. Hindi alam kung ano ang gagawin. Siya ay parang isang mansa sa puting canvas. Isang magandang receptionist ang tumingin sa kanya nang may pagkadisgusto at pagdududa. Excuse me. Sir. May maitutulong po ba ako? Tanong ng receptionist. May bakas ng pagkamuhi ang boses. Ako. Nautaw si Sandro. Nandito ako para makita si Alia. Miss Alia. Itinaas ng receptionist ang kilay niya. Miss Alia. Ang chairperson po namin. May appointment po ba kayo? Wala. Pero pinapunta niya ako rito. Sabihin mo. Si Sandro ito. Pasensya na po. Sir. Hindi po kayo maaaring pumasok ng walang appointment. Ang receptionist ay may hawak na telepono. Malinaw na tatawagan ang security. Hayaan mo siyang dumaan. Isang matigas na boses ang pumutol sa receptionist. Lumingon si Sandro. Naroon si Director Elena Sanchez. Flank ng 2 matitipunong security guard. Kalmado ang mukha ni Director Sanchez. Ngunit ang mga mata niya ay tumingin kay Sandro nang may pagkadisdain. Kaya ikaw si Sandro. Hayaan mong itama kita. Malamig na sabi ni Director Sanchez. Hindi ako ang kaibigan sa group niya. Ako ang sisi niya. Ngayon, sumunod ka sa akin. Naghihintay sa iyo si Chairperson Alia. Si Sandro ay dinala sa lobby ng walang pagtutol. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Isang magulong lalaki na naka-dirty pajama. Naglalakad kasama ang CEO at mga security guard. Nagsimulang marinig ang mga bulong-bulungan. Gusto ni Sandro na takpan ang mukha niya. Ngunit wala na siyang pride na natira. Hindi siya dinala sa main elevator. Pinahinto siya ni Director Sanchez sa VIP waiting area. Sa gitna ng lobby. Maghintay rito. Bababa si Chairperson Alia. Nanigas si Sandro. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Parang siya ay isang akusado na naghihintay ng sentensya ng kamatayan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Bigla. Isang mahinang chime ang narinig mula sa pribadong elevator sa dulo ng lobby. Agad,
Huminto ang lahat ng aktibidad sa lobby. Ang mga empleyado, ang receptionist, maging ang mga security guard sa main door, lahat sila ay huminto sa ginagawa nila. Nakatayo sila ng tuwid. Nakatingin sa elevator. Ang ilan ay bahagyang yumuko. Bumukas ang pinto ng elevator. 2 personal bodyguard na naka-black suits ang lumabas muna. At tumayo ng matatag sa magkabilang gilid ng pinto. At pagkatapos, lumabas si Alia. Kumalansing si Sandro. Maaari na siyang mamatay sa sandaling iyon. Ang babae na naglalakad patungo sa kanya ay isang reyna. Nakasuot siya ng isang premium sapphire blue power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang isang silk scarf na pareho ang kulay ay elegante na nagbalangkas sa kanyang matalim na mukha sa moderno chic style. Ang mukha niya, na dating mukhang maputla, ay sariwa na ngayon. Pinalamut siya ng pinong high-end na makeup na nagdiin sa kanyang matalim na mata. Naglakad siya ng may tiwala. Ang kanyang mataas na takong ay umalingaw ng mahina, ngunit matatag sa marmol na sahig. Ang isang aura ng kapangyarihan at kayamanan ay nagmula sa bawat galaw niya. Ang mga empleyado na nadaanan niya ay bumati sa kanya ng may paggalang. Magandang hapon, Chairperson. Nanginginig si Sandro. Chairperson. Agad na lumapit si Direktor Sanchez kay Alia at bahagyang yumuko. Chairperson. Naghihintay po siya. Tumango si Alia. Ang tingin niya ay hindi umalis kay Sandro. Naglakad siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay tila yumuyurak sa mga labi ng pride ni Sandro. Tumigil siya eksakto 3 talampakan mula sa lalaki na nanginginig na ngayon. Sinuri ni Alia si Sandro mula ulo hanggang paa. Mula sa magulong buhok niya, hanggang sa pajama at hotel slippers na suot niya. Ang tingin ay malamig, analytical, at walang awa. Alia. Halos pabulong na sabi ni Sandro. Sandro. Ako ito. Sabi ni Alia. Kalmado at malinaw ang boses. At umalinggaw ito sa tahimik na lobby. Ang mahina at dukhang babae na pinalayas mo 3 araw na ang nakalipas. Hindi na kinaya ni Sandro. Nawala ang lahat ng lakas niya. Ang mga tuhod niya ay bumagsak ng walang kontrol. Bumagsak siya sa malamig na marmol na sahig. Lumuhod siya sa paanan ni Alia at umiyak ng walang humpay. Alia. Patawad. Pakiusap. Alia. Nagkamali ako. Bulag ako. Nagkasala ako sa iyo. Sinubukan ni Sandro na hawakan ang gilid ng jacket ni Alia. Ngunit masyadong nanginginig ang mga kamay niya. Lahat ng nasa lobby ay natulala. Ang eksena ay masyadong nakakagulat. Isang lalaki na hysterical na umiiyak sa paanan ng kanilang chairperson. Lumapit ang 2 bodyguard ni Alia para alisin si Sandro. Ngunit itinaas ni Alia ang kamay niya. Tahimik na sininyasan sila na huminto. Gusto niyang maramdaman ni Sandro ng lubusan ang kahihiyan na ito. Patawarin mo ako. Alia. Ibalik mo ang bahay natin. Pakiusap. Hihiwalayan ko si Bea. Magiging asawa mo ako ulit. Ako. Tiningnan siya ni Alia ng walang ekspresyon. Walang awa. Walang galit. Isang malamig na kawalan lang. Yumuko siya ng bahagya. Hindi para tulungan si Sandro na tumayo, kundi para bumulong sa kanya. Tumayo ka. Utos niya. Ang boses niya ay mahina ngunit puno ng otoridad. Si Sandro, sa natitirang lakas niya, ay tumayo ng nanginginig. Ang mukha niya ay basang-basa ng luha at pawis. Direktang tiningnan ni Alia ang kanyang mga mata. Gusto mong magmakaawa? Tanong niya. Ang boses niya ay malakas na ngayon para marinig ng mga tao sa paligid. Sayang. Sandro. Ang kumpanya ko. Ang IFE. Ay hindi tumatanggap ng mga pulubi.
Pagkasabi niyon, kumuha si Alia ng isang silk handkerchief mula sa kanyang purse. Inakala ni Sandro na pupunasan ni Alia ang luha niya. Ngunit ginamit ni Alia ang handkerchief para punasan ang isang imahinasyong patak ng alikabok mula sa manggas ng jacket niya. Tila may nahawakan siyang marumi. Ang kumpanya ko. Malinaw na sabi ni Alia. Ay hindi tumatanggap ng mga pulubi. Pagkasabi ng pangungusap na iyon, elegante siyang tumalikod. Naglakad siya pabalik sa VIP elevator. Director Sanchez. Asikasuhin mo siya. Sabi niya nang hindi lumilingon. Bigyan mo siya ng huling aral. Naunawaan. Chairperson. Sumara ang pinto ng elevator. Nawala si Alia sa paningin niya. Nakatayo si Sandro. Durog. Ang pampublikong kahihiyan na natanggap niya mula sa babae na itinuturing niyang basura ay isa. 000 beses na mas masakit kaysa sa pagkawala ng kanyang bahay at kotse. Lumapit si Director Sanchez sa kanya. Halika. Mr. Sandro. Tapusin na natin ito. May isang bagay pa si Chairperson Alia na gusto mong makita. Ano pa? Ano pa ang kukunin niyo sa akin? Sigaw ni Sandro sa desperasyon. Hindi kukunin. Sabi ni Director Sanchez. Kundi para iparamdam sa iyo kung gaano kakahanga sa lahat ng oras na ito. Kinalagkad si Sandro ng 2 security guard. Sa pagkakataong ito, sa isang marangyang meeting room sa mezzanine floor, si Sandro ay itinulak sa isang upuan. Sa loob ng malamig na meeting room, ang malaking glass window ng kwarto ay nakatanaw sa lobby. Nakikita niya ang lobby. At nakikita siya mula rito. Sa harap niya, kalmadong nakaupo si Director Sanchez. Kasama ang 2 lalaki na naka-impeccable suits na sigurado si Sandro ng mga abogado. Ibinabalang ni Sandro ang ulo niya at tinitigan ang marmol na sahig. Natalo na siya. Wala na siyang natira. Mr. Sandro. Nagsimula si Director Sanchez. Ang boses niya ay kalmado. Tulad ng isang guro na magtuturo sa isang hangal na estudyante. Nalilito ka pa rin kung paano naging may-ari ng lahat ng ito ang asawa mo na itinuturing mong walang silbi. Dukha. At may sakit. Si Miss Alia. Hindi nagsalita si Sandro. Wala siyang lakas na sumagot. Pinindot ni Director Sanchez ang isang boton sa mesa. Isang malaking projector screen ang bumaba mula sa kisam. Ang screen ay nagliwanag. Nagpapakita ng isang malaking titulo, Azibo Luxury Group Business and Financial Report. Ayan. Simulan na natin ang aralin. Mr. Sandro. Balikan natin ang 5 taon na ang nakalipas. Sabi ni Director Sanchez. Nagsimulang lumabas ang mga graph. Income statement. Balance sheet. Mga figure sa bilyon na nagpasakit sa mata ni Sandro. 5 taon na ang nakalipas. Katatapos mo lang malayoff sa una mong trabaho. Ikaw ay depressed. Galit. At sinisisi ang buong mundo. Habang ikaw ay abala sa paghahanap ng bagong trabaho at pagluluksa sa iyong kapalaran. Ang iyong asawa, na inakala mong isang simpleng may bahay, ay nagsimulang magtrabaho sa kusina. Bahagyang itinaas ni Sandro ang ulo niya. Hindi nagluluto para sa iyo. Patuloy ni Director Sanchez. Tila nabasa niya ang isip ni Sandro. Nagfo-formulate siya ng skincare products na may herbal recipes mula sa kanyang pamilya. Nang kinutya mo siya dahil nakatutok sa telepono niya hating gabi. Ang totoo. Sinasagot niya ang daan-daang order mula sa una niyang mga customer. Nang makakuha ka ng bagong trabaho at nagsimulang maging arogante. Lihim siyang nagrenta ng opisina para sa maliit na production space. Nagbago ang screen. Lumabas ang mga litrato. Litrato ng isang masikip na opisina. Litrato ng isang mas malaking bodega. At litrato ng isang napakalawak at modernong pabrika. At mga litrato ng Ace branches sa New York, Paris, Shanghai,
At Tokyo. Elgo Holdings. Mr. Zandro. Azibo Luxury Group. Azibo ang apelyido ng asawa mo. Ang kumpanyang ito. Ang building na ito. Ang lahat ng nakikita mo. Ay kanya. 100%. Nanginginig ng malakas si Zandro. Pero paano? Ang pondo. Ang pera. Ang pera. Ngumiti ng mapang-uyam si Direktor Sanchez. Palagi mo siyang minamaliit dahil hindi siya humihingi ng marami. Hindi ba? Ipinagmamalaki mo na binibigyan mo siya ng buwanang allowance na $300 para sa gastos. Na madalas mo pang bawasan kapag galit ka. Tinawag mo siyang dukha. Pinindot muli ni Direktor Sanchez ang isang baton. Nagbago ang screen. Isang malaking numero ang malinaw na lumabas, $1 isa. 500. 000. Ito ang personal net income ni Miss Alia bawat buwan. Diniin ni Direktor Sanchez ang bawat salita. Na pumasok sa isang account na nakapangalan sa kanya. Na wala kang ideya. Isang kita na mas malaki kaysa sa sahod ng CEO ng kumpanya mo. Ang babae na ininsulto at pinalayas mo dahil sa pagiging dukha. Nakadama si Zandro ng pagduduwal. Tila umikot ang mundo. $1 isa. 5 milyon bawat buwan. Plus bonuses. At ang utang mo. Patuloy ni Director Sanchez. Ang $4 milyong loon na ginamit mo para bilhin ang bahay at ang luxury car na iyan. Sobrang arogante ka noong inaproba iyan ng bangko. Hindi ba? 1 taon na ang nakalipas. Noong muntik ka nang mabankrupt dahil sa maling pamamahala mo sa side businesses mo. Ang loan mo ay nag-default. Malapit nang bawiin ng bangko ang asset mo. Ngunit nalaman ni Miss Alia sa pamamagitan ko. Binili ng Daewoo Holdings ang buo mong utang mula sa bangko. Settle na namin ito. Nanlaki ang mata ni Zandro. Kaya, ang bahay na iyon. Ang bahay at kotse na iyon ay pag-aari na ng Daewoo Holdings 1 taon na ang nakalipas. Mr. Zandro. Iniligtas ni Emrek. Alia ang reputasyon mo. Hinayaan kanyang manirahan doon. Hinayaan kanyang patuloy na magmayabang tungkol sa iyong tagumpay. Sinusubukan pa rin niyang igalang ka bilang asawa niya. Ang luha ni Zandro ay bumalik. Hindi luha ng pagsisisi. Kundi luha para sa kanyang walang katapusang kahangalan. Itinapon niya ang kanyang tagapagligtas. Alam niya na nagtataksil ako. Bulong ni Zandro. Natatakot. Siyempre. Alam niya. Sabi ni Director Sanchez. Alam niya ang lahat. Isang abogado ang nagsalita ngayon. At ngayon, Mr. Zandro, tingnan natin ang ebidensya. Nagbago muli ang screen. Sa pagkakataong ito, hindi ito financial graphs. Ito ay video recordings. Nakita ni Zandro ang sarili niyang sala. Nakita niya ang sarili niya na malambing na niyayakap si Bea sa sofa. Ang petsa sa kanang ibabang sulok ng video ay nagpakita na ito ay 6 na buwan na ang nakalipas. Noong kailangan ni Alia na pumunta sa isang meeting para sa kanyang group. Nagbago ang video. Patungo sa kwarto nila. Nakita ni Zandro si Bea na nagsusuot ng damit at scarf ni Alia. Tumatawa at nagtatapon ng mga ito sa sahig. At si Zandro ay nandoon. Tumatawa kasama niya. At ang huling video. Ang pinaka-nakamamatay. 3 araw na ang nakalipas. Sa parehong kwarto. Nakita ni Zandro ang sarili niya na nakatayo ng mayabang sa harap ng kama. Nakita niya si Alia na nakahiga. Mahina. Narinig niya ang sarili niyang boses na puno ng pagkamuhi na umalinggaw-ngao sa meeting room na iyon. Pakinggan mo. Ikaw na mahina at walang silbing babae. Isinampa ko na ang mga papeles ng diborsyo. Umalis ka sa bahay na ito bukas ng umaga. Tama na. Sigaw ni Zandro.
Tinakpan ang mukha ng dalawang kamay. Itigil niyo na. Pakiusap. Itigil niyo na. Naging itim ang screen. Tahimik muli ang kwarto. Mga nakatagong kamera. Sabi ng abogado. Kalmado. Inilagay ng 1 taon na ang nakalipas ni Enil. Alia. Nang magsimula siyang magduda na may iba kang babae. Iyan ang nag-trigger sa breach claim na ito. Durog si Xandro. Hindi matatawaran ang ebidensya. Hindi niya ito maaaring tanggihan. Alia. Ikukulong niya ako. Tanong ni Xandro. Desperado. Sa simula. Iyon ang plano. Sabi ni Director Sanchez. Naghanda kami ng mga kaso para sa verbal domestic abuse, abandonment, at adultery. Sapat na para mabulok ka sa kulungan sa loob ng ilang taon. Nanginginig si Xandro sa takot. Ngunit nagpatuloy si Director Sanchez. Nagbago ang isip ni Miss Alia. Masyadong komportable para sa iyo ang kulungan. Gusto niyang maramdaman mo ang isang bagay na mas masahol pa sa kulungan, isang buhay ng kahihiyan. Naglagay si Director Sanchez ng manipis na folder sa harap ni Xandro. Ito ang opisyal na petisyon ng diborsyo ni Miss Alia. Kasama rin ito ang claim para sa moral damages. Binuksan ni Xandro ito nang nanginginig ang mga kamay. Hindi humihingi si Miss Alia ng dibisyon ng asset. Ayaw niyang kunin ang marumi mong pera. Binawi lang niya ang bahay at kotse na kanya na. Ngunit kailangan mo pa ring magbayad para sa mga ginawa mo. Nanlaki ang mata ni Xandro sa figure sa claim. 400. 000. 400. 000. 400. Sigaw niya. Wala akong pera. Kinuha niyo na ang lahat? Siyempre hindi. Malamig na umiti si Director Sanchez. Ngunit may trabaho ka pa. Hindi ba? Muntik ko nang makalimutan. Lalo pang lumawak ang ngiti ni Director Sanchez. Breaking news. Mr. Xandro. 1 oras na ang nakalipas. Kinumpleto ng Daewoo Holdings ang pagkuha ng 70% ng shares ng kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. At bilang bagong majority shareholder. Ang unang utos ni Chairperson Alia ay management reorganization. Ang termination letter mo ay napirmahan na. Opisyal ka ng fired. Ito ang huling pako sa kabaong ni Xandro. Nawala niya ang lahat, bahay, kots, asawa, ipon. At ngayon, ang trabaho niya ang pinagmulan ng kanyang pride. Mga demonyo kayo. Sigaw ni Xandro. Basag ang boses. Ginagawa lang namin ang hustisya. Sabi ni Director Sanchez. At tungkol sa $400, 400. 000 na utang na iyan. Napakabait ni Enrique. Alia. Alam niyang hindi mo iyan kailanman mababayaran. Kaya binibigyan kanya ng isang opsyon. Idinulas ni Director Sanchez ang isa pang sheet ng papel sa harap ni Xandro. Pumirma sa pahayag na ito. Aminin mo ang lahat ng ginawa mo, ang iyong adultery, ang iyong verbal domestic abuse, at ang iyong abandonment. Kung aaminin mong nagkamali ka, ang utang ay iwa-waive. Tiningnan ni Xandro ang confession. Ito ang huling natitira sa kanyang pride. Bakit niyo kailangan ito? Para lang sa assurance. Sabi ng abogado. Para hindi ka magkalat ng maling kwento. Wala nang ibang pagpipilian si Xandro. Fired. Bankrupt. At walang bahay. Nanginginig ang mga kamay niya. Kinuha niya ang pen na inalok sa kanya. Pinirmahan niya ang dokumento. Nagkukumpisal sa kanyang mga kasalanan. Tapos na. Sabi ni Director Sanchez. Mabilis na kinuha ang mga papeles. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng meeting room. Pumasok muli si Alia.
Nakatayo siya sa harap ni Sandro, na ngayon ay talunan. Nakayuko ang ulo. Dinebate mo ako. Sandro. Tanong ni Alia sa mahinang boses. Inihagis mo ang mga papeles ng diborsyo sa mukha ko noong may sakit ako. Hinugot ni Alia ang parehong folder na inihagis ni Sandro sa kama niya. Iningatan ito ni Director Sanchez. Sa harap ng mga mata ni Sandro. Dahan-dahang pinunit ni Alia ang petisyon ng diborsyo na isinampa ni Sandro. Ang mga punit na piraso ng papel ay bumagsak sa kandungan ni Sandro. Ako ang magdi-divorce sa iyo. Malamig na sabi ni Alia. At sisiguraduhin kong wala kang makukuhang kahit isang kusing. Tiningnan niya si Sandro sa huling pagkakataon. Ngayon, lumabas ka na sa building ko. Ang dalawang security guard ay agad na pumasok. Alisin ang basurang ito. Utos ni Director Sanchez. Hindi na lumaban si Sandro. Manhid na siya. Kinalagkad siya palabas. Mahigpit na hawak ang mga braso niya. Hinila siya sa mataong lobby. Tiningnan siya ng mga empleyado ng maihalong awa at disgusto. Bumukas ang automatic glass doors. At si Sandro ay ibinalik sa mainit na bangketa. Bumagsak siya. Walang pera. Walang trabaho. Walang bahay. Naka-dirty pajama lang. At, katakataka. Isang confession ng kanyang mga kasalanan na nagpalaya sa kanya mula sa utang. Ang kanyang pagbagsak ay ganap na ngayon. Para sa ikalawang pagkakataon sa araw na iyon. Si Sandro ay ibinalik sa mainit na aspalto. Sumara ang glass doors ng Bex building sa likod niya. Naghiwalay sa kanya mula sa marangyang mundo na kakatapos lang niyang malaman na pag-aari pala ni Alia. Umuubo siya. Pumasok ang alikabok ng kalye sa lalamunan niya. Ang mukha niya ay basa ng luha. Pawis. At ngayon, dumi. Sa isang sandali, hindi siya gumalaw. Paralisado ang katawan niya. Hindi na kayang i-process ng utak niya ang pagbagsak na nangyari ng perpekto at mabilis. Fired. Bankrupt. Inabandona ng mistress niya. At pampublikong hinamakan ng asawa na itinuturing niyang basura. Ang confession ng kanyang mga kasalanan na pinirmahan niya ay tila sentensya ng kamatayan. Ang mga dumadaan ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Isang lalaki na naka-dirty pajama. Umiiyak sa harap ng lobby ng isang luxury building. Isang security guard mula sa building ang nakatayo na ngayon sa pinto. Nagbabantay sa kanya ng may matalim na tingin. Sinisigurado na hindi siya susubok na bumalik. Kailangan umalis ni Sandro. Hindi siya maaaring umupo doon ng matagal. Sa natitirang lakas niya, tumayo siya. Nanginginig ang mga tuhod niya. Nagsimula siyang maglakad ng walang direksyon. Saan pupunta? Wala siyang bahay. Tiningnan niya ang walang laman niyang bulsa. Ang sirang telepono niya ay naiwan sa lobby ng kalagkarin siya. Ngayon, wala na talaga siyang natira maliban sa damit na suot niya. Umuungol ang tiyan niya. Gutom siya. Ang huling kain niya ay ang tensyonadong almusal, kasama si Bea ilang oras na ang nakalipas. Nagsisimula nang lumubog ang araw sa kanluran. Ang hangin ay mainit at nakakasakal. Naalala niya ang mga kaibigan niya. Ang mga kaibigan niya sa party. Maaari siyang humingi sa kanila ng pautang. Naglakad siya ng ilang milya patungo sa coffee shop kung saan sila karaniwang nagtitipon. Sa isang tingin ng kahihiyan, pumasok siya. Ang ilan sa mga kaibigan niya ay naroon. Sandro! Diyos ko! Anong nangyari sa iyo? Tanong ng isa sa kanila. Nagulat sa hitsura niya. Sinabi ni Sandro ang kanyang kwento. Isang pinalaking bersyon. Na-frame ako. Pair. Frozen ang mga account ko. Pautang naman ng konting pera. Ang mukha ng kaibigan. Na nagulat. Ay naging malamig. Pasensya na. Sandro.
Kumalat lang ang balita sa group chat. Na-fired ka sa kumpanya. Hindi ba? At binawi ng Daegu Holdings ang asset mo. Nanigas si Sandro. Paano mo nalaman? Alam na ng lahat. Per. Nagkaroon ka ng gulo sa Azibo Holdings. Baliw ka. Pasensya na. Sandro. Hindi kita matutulungan. Ayokong magkaroon ng gulo sa Gavi. Mabilis siyang umalis. Ang iba pang mga kaibigan ay nagpanggap na hindi siya nakikita. Naiwan si Sandro na nag-iisa sa gitna ng coffee shop. Ang waiter ay bigla siyang pinatulak palabas. Bumalik siya sa kalye. Napahiya. Siya ay outcast na ngayon. Walang sinuman ang naglakas loob na lumapit sa kanya dahil sa takot sa anino ni Alia. Dumilim ang gabi. Nagugutom si Sandro. Humiga siya para matulog sa harap ng isang saradong tindahan. Ginamit niya ang mga braso niya bilang unan. Nanginginig sa lamig. Ang ugong ng lamok at ang amoy ng kanal ay kasama niya sa pagtulog. Ito ang kanyang instant karma. Samantala, sa ibang bahagi ng syudad, si Bea ay nagpapanik. Nagtagumpay siyang makatakas sa bahay ni Sandro na may dalang 2 maleta na puno ng designer clothes at bags. Pansamantala siyang nagrenta ng murang kwarto sa isang motel. Kinausap niya ang iba pang mayayamang lalaki sa contact list niya. Kailangan niyang mabilis na makahanap ng kapalit ni Sandro. Hello, President Onyeka. Si Bea ito. Busy po ba kayo? Mag-dinner tayo. Sabi niya sa malanding boses sa telepono. Bea. Sino si Bea? Sagot ng lalaki. Ay. President. Si Bea po. Nagkita tayo sa party. Ah. Si Bea. Ang girlfriend ng bangkarota. Biglang nagbago ang boses ng lalaki. Pasensya na. Busy ako ngayon. Huwag ka nang tumawag ulit. Nawala ang tawag. Nanigas si Bea. Sinubukan niyang tumawag sa ibang lalaki. Pareho ang sagot. Kumalat na ang balita ng pagbagsak ni Sandro tulad ng wildfire. At nadamay ang pangalan niya. Siya ang babae na kasama ng lalaki noong bumagsak ito. Siya ang pinalayas na mistress. Ang reputasyon niya sa high society at sa mga mayayamang lalaki ay durog. Walang sinuman ang gustong lumapit sa kanya. Katakataka. Hindi natapos doon ang masamang kapalaran niya. Habang nagluluksa siya sa kanyang kapalaran sa motel room, may kumatok sa pinto. 2 lalaki na naka-impeccable suits ang nakatayo roon. Miss B. Kami ay mula sa law firm na Vega Ampersand Associates. Isang court summons. Huminto ang puso ni Bea. Kinuha niya ang summons nang nanginginig ang mga kamay. Dinamanda siya ni Alia. Ang mga kaso ay adultery, defamation, at destruction of private property. Humingi si Alia ng kompensasyon na $1 milyon. $1 milyon. Sigaw niya. Hysterical. Wala siyang ganoong pera. Lahat ng bag at damit niya ay bigay lang ni Sandro. Ang sumunod na mga araw ay naging bangungot para sa 2 kontrabida. Naubusan ng pera si Bea. Hindi niya kayang kumuha ng abogado. Nagsimula siyang ibenta ang mga designer bags niya isa-isa sa murang presyo para mabuhay at mabayaran ang motel room. Si Sandro. Pagkatapos ng 3 araw na gutom at pagtulog sa kalye, ay sa wakas ay nilunok ang kanyang pride. Kailangan niyang kumain. Naglakad siya patungo sa sentral na merkado kung saan nagtatrabaho ang mga kargador. Ang mukha niya na dating gwapo ay marumi na ngayon. Mayroon siyang magulo at hindi maayos na balbas. Sir, kailangan mo ba ng tulong? Tanong niya sa foreman ng mga kargador. Tiningnan siya ng foreman. Mukha kang malinis. Kaya mo bang buhatin ang sako ng bigas? Malakas ako. Sir, kailangan ko lang kumain.
Pakiusap ni Sandro. Basag ang boses. Ilipat mo ang mga sako ng bigas na iyan mula roon patungo sa truck. Babayaran kita ng $1.50 bawat sako. Sabi ng foreman. Kaya nagsimula ang bagong buhay ni Sandro. Ang lalaki na dating nakasuot ng impeccable shirts at nagmamaneho ng sports car ay nagpapawis na ngayon sa ilalim ng mainit na araw. Naglolood ng sako ng bigas na may bigat na 12 ng libra. Ang katawan niya na dating toned at athletic ay ngumingiwi na ngayon. Ang balat niya ay sunog sa araw. Itim at marumi. Ang mga kalamnan niya ay umuumbok. Hindi dahil sa ehersisyo sa gifin, kundi dahil sa sapilitang paggawa. Ang likod niya ay patuloy na sumasakit. At ang mga kamay niya ay makalyo at madalas sugatan. Matagal na niyang nakalimutan ang amoy ng malinis na damit o mamahaling pabango. Ang alam lang niya ay ang amoy ng pawis, basura ng merkado, at murang tabako. Ano ang nangyari kay Bea? Wala nang pakialam si Sandro. Ang huling balita na narinig niya mula sa kapwa niya kargador ay si Bea. Pagkatapos matalo ng matindi sa demanda laban kay Alia, ay nalubog sa malaking utang. Para mabuhay, naging waitress siya sa isang lokal na bar. Sabi-sabi, nahuli siya sa isang raid ilang linggo na ang nakalipas. Ang kapalaran niya ay mas masahol pa kaysa sa simpleng kahirapan. Siya ay durog. Walang nadama na awa si Sandro. Wala na siyang nadama. Patay na ang puso niya. Nagtatrabaho siya na parang makina, magbuhat ng sako. Bayaran. Bumili ng bigas. At matulog. Iyon lang ang siklo ng buhay niya. Nang hapong iyon, pagkatapos ng 12 oras na walang tigil na trabaho, natanggap ni Sandro ang sahod niya, $55 na gusot na bills. Umalis siya sa merkado. Hinihila ang kanyang sumasakit na binti. Huminto siya sa harap ng kanyang karaniwang food stall. Isang plato ng bigas na may ulam. Hawak ang plastic bag ng pagkain. Naglakad siya sa isang malaking intersection. Umupo siya sa marumi na bangketa. Nakasandal sa isang post ng traffic light. Binuksan niya ang plastic bag para sa kanyang tanging hapunan sa araw na iyon. Sa kabilang kalye, isang higanting video screen sa dingding ng isang mataas na building ang biglang nagliwanag. Ipinakita nito ang live broadcast ng isang business news program. Huminto si Sandro sa pagdadala ng bigas sa bibig niya. Ang kanyang plastic na kutsara ay nanatiling nakabitin sa hangin. Sa higanting screen na iyon, ang mukha ni Alia. Ito ay isang live broadcast ng VIVE Global Launch Event kaninang umaga. Ang napakalinis, kalmado, at marangal na mukha ni Alia ay pumuno sa screen na 12 ng talampakan ang taas. Isang foreign journalist ang nagtanong sa English, na may subtitle sa screen. Chairperson Alia, kayo ay kasalukuyang isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang babae sa mundo. Ano ang sekreto sa inyong tagumpay? Nag-antay si Sandro. Nakita niya si Alia nang umiti ng bahagya. Walang sekreto. Sagot ni Alia. Ang boses niya ay malinaw na narinig sa buong intersection. Hindi lang ako tumigil sa pagtatrabaho. Hindi ako tumigil sa paniniwala sa aking mga kakayahan. Kahit nang maliitin ako ng taong pinakamalapit sa akin. At tawagin akong walang silbi. Nadulas ang plastic bag ng pagkain mula sa kamay ni Sandro. Ang bigas at ang ulam ay nagkalat sa marumi na bangketa. Ngunit wala nang pakialam si Sandro. Nakapako ang tingin niya sa screen. Doon sa langit. Ang babae na tinawag niyang may sakit at dukha ay ini-interview bilang isang global business queen. At dito sa aspalto ng kalye, ang lalaki na tinawag ang sarili niyang hari ay nakaupo na parang pulubi. Tinitingnan ang mga labi ng kanyang hapunan na nahaluan ng alikabo. Ibinaba ni Sandro ang ulo niya ng malalim. Hindi siya umiyak. Tumawa lang siya. Isang tuyong tawa na puno ng desperasyon. Natalo siya. Hindi lang niya nawala ang kanyang kayamanan.
Hindi lang niya nawala ang kanyang posisyon. Nawala niya ang lahat. Ang babae na iniwan niya ay nagmamay-ari na ngayon ng mundo. At siya ay walang natira. Kahit ang pride para pulutin ang natapong bigas. Tinapos na ng karma ang misyon nito.